At ngayong araw nga dumating ang aming pugo na ready to lay. Maaga nga silang dumating kaya maaga din kaming nagising kasi kailangan silang i-guide kung saan papunta. Hindi naman kasi sila taga rito, taga Bao Kamsur sila. At first time nilang pumunta ng Masbate. Pagdating nga nang nagdi-deliver ng pugo, sinet up agad ni Mr. yung mga upuan sa labas at lamesa. At sabi nga niya sa amin magtimpla na daw kami ng kape at magkakape yung mga bagong dating na nagdi-deliver ng pugo. Tinawag na nga ni Mr. yung mga nagdi-deliver at sabi niya pumunta na nga doon sa likod at magkakape muna. Pero sabi nila kailangan munang nilang ibaba ang mga pugo at ilipat sa kulungan kasi bawal daw mainitan ang mga pugo. Kaya nga sila gabi umalis sa Kamsur. Target nilang dumating dito ng madaling araw para hindi pa masyadong mainit. Ito nga naka-blue na nakasombrero na si Manong, siya ang kinuhang papakain at maglilinis ng mga ipot ng pugo. At ito namang naka-blue na nagbubuhat, siya ang supplier ng mga pugo. Isipin nyo, pagod na sila sa biyahe tapos magbubuhat pa sila ng mga pugo. Ganito talaga ang negosyo, pasipagan at patyagaan. Kasi kung hindi ka magiging masipag at matyaga sa negosyo mo, hindi yan magiging successful. At ayan nga si Hiral, tamang kape lang at parang masama yata ang pakiramdam. Buhat na nga sila pataas at andun yung kulungan sa taas. 2,000 pieces nga na pugo ito kaya madami-dami talaga ang bubuhatin nila. Ayan nga si Mr. ang nag-a-assist ng mga nagbubuhat at si Hiral nga ay masama ang pakiramdam. Gawa nga nang napalaban siya sa inuman kagabi kasi nga birthday ng kanyang anak. At magpapahinga lang nga siya saglit kasi magwi-welding pa siya dyan mamaya ng mga bakal kasi nga kulang ang kulungan. Hindi naman kasi sila nagkaintindihan ng supplier pagdating sa size ng kulungan. Tama naman ang size ng kulungan, kulang lang ng 4 layer na kulungan ng pugo. Kailangan talaga madagdagan agad ng 4 layer na kulungan kasi bawal mag-overcrowded yung mga pugo at maraming mamamatay. At dahil nga first time ng kapatid ni Mr. sa negosyong puguan, tinanong ni Mr. ang supplier kung paano ang pagpapakain at pagpapainom ng vitamins at mga gamot sa pugo. Ganito ka dapat kapag kuya ka, dapat supportive ka sa negosyo ng iyong mga kapatid. At dahil nga si Mr. ay may knowledge naman pagdating sa pagmamanukan dahil marami siyang manok panabong dati. Pero ngayon tinigil niya muna at nag-focus na lang siya sa pambababae. Ay mali. Nag-focus pala sa pagninegosyo. Someday, pangarap pa rin naman ni Mr. na bumalik sa pagmamanukan. Pero this time, bawal muna siyang bumalik doon kasi marami kaming bayarin. Alam nyo naman yan. At ayan nga, nilagay na nila ang mga pugo sa mga kulungan. Medyo naawa nga ako sa mga pugo at siksikan sila sa kulungan. Gawa ngang kulang ang nagawang kulungan ng mga pugo. Ganito talaga ang example na magiging resulta kapag hindi kayo nagkaintindihan ng kausap mo. At dahil nga nangyari na yan, wala na tayong magagawa. Ang dapat na lang talagang gawin ay gumawa ng 4 layer na kulungan para hindi sila ma-overcrowd. Ayan nga si Mr. pagdating talaga sa mga ganitong negosyo, excited talaga yan palagi. At dahil nga tapos nang maglagay ng mga pugo sa kulungan, tinawag na namin sila para kumain. Nagluto nga si Rinalyn ng ulam na leftover na lechon, ginawa niyan sinigang. Di ba masarap yun? Yan naman talaga ang nakasanayan ng mga Pinoy kapag may birthdayhan at may natirang lechon, o kinabukasan gagawing ng sinigang. At ayan nga si Manong nag-igib na ng tubig para yung mga pugo merong mainom. Umalis na nga yung mga nag-deliver ng pugo at baka maiwanan pa sila ng barko na sasakyan nila pauwi. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you sa panonood. See you next time.